maraming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay itataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manghi. Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ikapito sa buwan ng Disyembre. Sa ngalan po ng Lungsod ng Bayan, kaagapay ng Mamamayan Media Action Group, in partnership with the Marikina City Police Station. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama. Siyempre kasama ang ating co-anchor, si Police Lieutenant Julius Criste. Pero bago yan, aking partner, nais ko munang bumati na isang magandang tanghali, no? Sa ating COP, napaka-busy. Napakarami po nilang mga programs, projects, accomplishments na ikinatutuwa naman po. Higit sa lahat ng ating mga kababayan. Yung malasakit, nandun talaga sa puso ng ating COP. So partner, bumati ka na. Muntik na ako pa-late. Go ahead. Saktong-sakto ka pa naman, partner. Magandang tanghali sa iyo, partner. At syempre, magandang tanghali at isang mapagpalang araw sa ating mga giliw na tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ayan, isang oras na naman po tayo magkakasama-sama. Gaya nga ng sabi mo, partner, kasama yung ating mga giliw na panauhin sa araw na to na siyang makakatuwang natin sa paghahatid ng ilang mga balita at impormasyon. Siyempre, bago yan, partners, gusto nating batiin ang aming minamahal na ama ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, si Police General Leonardo B. Carlos, at ang ating ama ng NCRPO, ang aming Regional Director, si Police Major General Vicente Dupa Danao Jr., at ang aming napakasipag na District Director, si Police Brigadier General Orlando O. Yebra Jr. Siyempre, babatiin din natin ang pamahalaang lungsod ng Marikina sa pangunguna ng ama ng lungsod ng Marikina, ang walang pagod sa paghatid ng serbisyo sa mga taga-Marikina, si Mayor Marcelino Marcy Teodoro. At sa lahat ng ating kapulisan, lalong-lalo na ang mga pulis namin dito sa Marikina. At sa mamamayan ng Marikina, isang magandang tanghali po at pagpalain po tayo ng Diyos. Samahan niyo po kami sa aming programa. Partner? Napakapalad po natin at mamaya po makakadaupang palad natin ang ako po ng Mandaluyong City Police Station. Gayon din ang ating ginagalang na Station Executive Senior Police Officer ng Marikina City Police Station. Mamaya po yan. Maaari nyo rin po kaming pakinggan, mapanood sa DWBL 1242 kHz sa inyong talapihitan sa radyo. Gayun din po, mayroon tayong FB, live streaming,
DWBL live streaming at nasa YouTube din po kami. So this time, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy. Wala si Jigger, no? Thank you, Arnold, sa ating technical side. Magandang tanghali po, Attorney Eric Valero. We have 12 minutes after 12 o'clock. And this time, nais po nating ihatid ang ilang balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Philippine National Police sa Marikina City Police Station. Pero bago yan, batiin muna natin partner ang bumubuo ng Team Kaagapay headed by the COP of Marikina City Police Station, Police Colonel Benliner Capili. Siyempre, si Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Akopa, si Police Lieutenant Colonel Victoriano De Castro, ang ating Akopo, ang ating SCAS, no, si Lieutenant Greco, at ang ating reporters, Police Colonel Robin Barameda, Corporal Chris Pati. Ang aking co-anchor, si Police Lieutenant Julius Criste. At medyo hindi ko nakita yung dalawang names pa, no? Mamaya may utang ako. So this time, atin pong ihatid ang ating mga balita. Isang dalaga, ginahasa ng dalawang lalaki, mga suspect, arestado. Ihatid mo ang detalye, Corporal Pati. Arestado ang dalawang lalaki na nanggahasa sa isang dalaga na itatago sa pangalang EM, 18 taong gulang, isang estudyante at nakatira sa Barangay Tumana, Marikina City. Nakilala ang mga suspect na sina Mark Jason Adora, 23 taong gulang, may kinakasama, isang tricycle driver, kasalukuyang nakatira sa Barangay Tumana, Marikina City, at si John Tadalan, 22 taong gulang, walang asawa, construction worker at nakatira din sa Barangay Tumana, Marikina City. Ayon sa biktima, nagkaroon sila ng inuman kasama ang mga sospek at pagkatapos ng nasabing inuman ay sumakay sila sa tricycle na minamaneho ng isang sospek habang lulan din ang isa pang sospek na upang magpahatid sana sa kanyang tirahan. Ngunit sa halip na ihatid, dinala siya sa tirahan ng sospek na si Mark Jason Adora at doon na siya tinutukan ng patalim at halin-hinang hinalay ng dalawang sospek. Agad nag-report ang biktima sa tanggapan ng Substation 4 ng Marikina City Police Station kung saan ito ay agad inaksyonan at agarang nahuli ang mga sospek. Sila ngayon ay nakapiit sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat, ito si Kaagapay Chris Pati. Higit sa 200,000 halaga ng shabu ang nasamsam ng Marikina PNP sa nakalipas na linggo. Ang detalye, hatid mo, Corporal Barameda. Arestado ang 4 na sospek sa pinaigting na anti-illegal drug operation ng Marikina PNP sa pangunguna ni Police Lieutenant Antonio Balois Jr. OIC ng SDEU. Ito ay matapos na positibong mapagbilhan ng pulis na umaktong posture buyer ang mga sospek ng ipinagbabawal na droga o shabu. Kinilala naman ng mga sospek na sina Ramir Domingo alias Boy Wilfredo Nocum alias Willie, Nolito Baro alias Junior at Yenny Marie alias Jenny na naaresto sa kahabaan ng Paod Street, Barangay Santo Niño, Marikina City pasado alas 11 ng gabi noong ika-30 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Tinataya namang higit sa 122 halaga ng shabu ang nasamsam ng otoridad sa nasabing operasyon. Isa na namang bypass operation ang isinagawa ng Marikina PNP at nagresulta sa matagumpay na pagkaaresto sa 3 sospek ng pagtutulak at pagbebenta ng illegal na droga sa kabaan ng Champakawan, Barangay Fortune, lungsod ng Marikina, pasado alas 6 ng gabi noong ika-1 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ayon sa report, nagpanggap ang pulis na parokyano ng illegal na droga at ng positibong mapagbilan ng mga sospek ay dito na sila inaresto ng otoridad. Nakalaunay kinilalang sina John Peter Villarreal alias Tangkad, Eric Villarreal alias Oyeb at Marsan Yanga alias San. Tinataya namang higit sa 20,000 halaga ng shabu ang nasamsam ng otoridad sa mga sospek. Isa pa ding bypass operation ang sinagawa ng Marikina CPS sa kahabaan ng Pilapil Street, Barangay Parang, lungsod ng Marikina, pasado alas 5 ng hapon noong ika-4 ng Disyembre taong kasalukuyan. Nadakip ang mga sospek na kinilalang sina Jose Mark Porpor Masidro, Alan,
Maria Cecilia Pormasidro alias Cecil at Wilbur Aaron alias Aaron. Tinataya namang higit sa 60,000 halaga ng shabu ang nasamsam ng otoridad sa isinagawang operasyon. Yan ang ulat, kaagapay Robin Barameda. Isa pang most wanted person na aresto sa Marikina. Ang detalye hatid mo, Corporal Barameda. Naaresto naman ang isa sa listahan ng wanted person ng Marikina PNP sa kahabaan ng Pilapil Street, Barangay Parang, lungsod ng Marikina. Nadakip ang suspect na si Alfred Bautista Jr. pasado alas 11 ng umaga noong ika-2 ng Disyembre taong kasalukuyan sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Metropolitan Trial Court Branch 92, Marikina City sa kasong attempted homicide. Kasalukuyan naman nakapit ang suspect sa Marikina Custodial Facility. Diyan ang ulat, kaagapay Robin Barameda. O Plan Bandilyo, anunsyo publiko. Ihatid mo, Corporal Pati. Isang paalala po para sa kaligtasan ng lahat para maiwasan ang anumang uri ng krimen at karahasan na maaring mangyari sa loob at labas ng ating mga tahanan. Maging alerto, mapagmatsyag, mapanuri sa ating kapaligiran upang maiwasan ang maging biktima gaya ng mga sumusunod: akyat bahay, snatching, budol-budol, salisi, karnapping, basag kotse at anumang modus ng mga taong nagbabalak ng masama. Narito po ang mga pamamaraan upang makipag-ugnayan sa ating kapulisan dito sa syudad ng Marikina. Maaari pong tumawag sa mga sumusunod na numero. Para sa ating Tactical Operation Center, maaari pong tumawag sa telepono 646-1631 o di kaya sa numerong 0927-968-4311 para sa Globe, 0921-301-6965 para naman sa Smart. I-dial naman po ang 161 para sa Emergency Medical Services at 646-0427 para sa ating Bureau of Fire. Ito ang inyong kaagapay, Chris Pati. At para naman po sa ating mga accomplishments, activities, programs, projects na talaga naman pong kitang-kita, no, sa Marikina ngayon, lalo na ngayon na Christmas season. Naghahari ang malasakit, no? Hindi po lamang seguridad, gayon din ang malasakit sa bawat isa nagmumula po sa ating mga kapulisan. So this time, ating pong pakinggan mula sa aking partner ang mga activities, programs and projects na katatapos lamang sa Marikina City Police Station. May isa dyan na partner, yung Shoe Bazaar. Go ahead, partner. Okay, partner, para sa mga aktibidades at programa ng Marikina City Police Station sa nagdaang linggo, ang Marikina City Police Station ay nakibahagi sa ginanap na Eastern Police District Firearms Proficiency Test, PANSHOOT. Ito ay idinao sa Arms Corps Shooting Range noong nakaraang December 1 na inorganisa po ng Eastern Police District sa pangunguna po ng aming minamahal na District Director, Police Brigadier General Orlando O. Yebra Jr., kung saan po ay nilahukan ito ng lahat ng police station sa buong EPD, kabilang po ang district headquarters at ang ating command group. Noon din pong ika-1 ng Disyembre ay nagtapos po ang 5th batch ng Patrolling and Response Operations Training to empower civilian volunteers and yung ating po mga barangay tanods o yung tinatawag po nating PROTEC. Ito po ay programa ng ating Regional Community Affairs Development Division ng NCRPO. Layo po nito na mapalakas ang kakayahan at kaalaman ng ating mga force multipliers na siya pong katuwang ng ating mga kapulisan sa pagpapanatili po ng katahimikan at kaisan sa ating komunidad. At nung naman pong last November 29 to December 1, ang amin naman pong Station Health Unit ay nakiisa at naging bahagi sa ginanap na 3 days National Vaccination Day, kung saan po yung ating pong mga personnel sa Station Health Unit ay nagsilbi pong mga vaccinator sa ating pong mga kababayan na binakunahan dito po sa lungsod ng Marikina. At last December 2 po ay dinaos naman po at ginanap naman po dito sa Marikina City Police Station ang simultaneous mass oath-taking and donning of ranks ng mga newly promoted personnel po natin dito sa Marikina City Police Station. Ito po ay pinamunuan ng aming napakasipag na Chief of Police, si Police Colonel Ben Liner Capili. At gaya nga ng sinabi mo, partner, no, yung ilang mga kaganapan dito sa Marikina, mga activities natin,
ay patuloy pong ginagawa ng ating Marikina City Police, gaya po ng mga barangayanihan natin na kung saan nagpapaabot po tayo ng tulong sa ating mga kababayan dito sa Marikina. At mga activities na sinasabi mo, yung shoe bazaar natin dito, sabi mo nalalapit na yung Kapaskuhan, kaya talaga namang ang daming mga activities at programs dito sa lungsod ng Marikina na yung ating pamahalaang lungsod ang talagang siyang nag-iinisya. Yun lang muna, partner, para sa Marikina City Police Station. Maraming salamat pala sa aking pilots, kay Corporal Mark Clado, gayon din kay Corporal Robin Barameda. We have 19 minutes after 12 o'clock. Alam mo kahapon as I was watching yung launching opening nung Marikina Bazaar, and at the same time yung isa pang activity na iginawad yung mensahe ng ama ng Marikina City Police Station ay napaka-touching Batiin muna natin ang ama ng Marikina, si Honorable Marcelino E. Archodoro. Yung message itself, sabi nga, yung malasakit sa isa't isa, sa bawat isa, ay ito yung nagiging daan sa mas lalo pang progresibong bayan o lugar dahil nagkakaisa ang bawat isa. Yung pinakamalasakit talaga. Kung ito ay nanggagaling sa ating kapwa, talagang damang-dama ang pagmamahal. Galing yun sa taas, di ba? Di ba, partner? Tama ka dyan, partner. Kino-congratulate natin, partner. Naglipa na ang mga na-i-promote po ngayong season na to. And to each and every one of you, congratulations. Siyempre, congratulations sa best substation and best station commander, si Police Lieutenant Darwin Boyser ng Substation Marikina Station 5. Police Substation 5. Sabi nga ni COP, to build a strong partnership is to sustain progress, peace, and order. O, di ba? So, this time, partner, kasama na ba natin yung ating mga makakapili ngayon? Batiin muna natin, happy viewing kay COP, happy viewing COP. Ganyan din kay Roda. Ganyan din muna kay June Mendoza III. Idol yan, partner. Police Major June Mendoza. Ricardo. Okay. Tulad po natin nabanggit, partner, napakapalad po natin, Siya ay recruit ng NCRPOP SBRC 1996, Eco Foxtrot. Lateral entry, bagong Tanglaw, February 2006. Happy anniversary nga pala sa Agapay Class 1996. Happy Dati anniversary po, mga sir. Oo nga, happy anniversary. Ang ating panauhin ay isang dating provincial officer ng PRO2. Siya ang Chief Provincial Intel Branch, Chief Picadu. Kadaupang palad po natin is none other than Police Lieutenant Colonel Marlon Jaime Mallorca, Assistant Chief of Police for Admin, Mandaluyong City Police Station. Magandang tanghali sa inyo, Colonel Mallorca. Yes, Ma'am Flory at Brother Julius, magandang tanghali din po sa inyo. Partner. Yes, sir. Magandang tanghali po, sir. Yes. Sir, bumati po muna kayo sa ating mga giliw na tagapakinig, sir. Binabati ko nga pala yung ating Regional Director na si Police Major General Vicente Danao. At siyempre, yung ating District Director ng Eastern Police District,
ang pogi na si Police Brigadier General Orlando Obispo Yebra. And then binabati ko rin yung aming mayor dito sa Mandaluyong City Police Station, Mayor Menchie Abalos. And syempre, ang hindi ko pwedeng makalimutan, ang aming Chief of Police ng Mandaluyong City Police Station, Police Colonel Goven Mel Y. Unos. Magandang tanghali po ulit. Yun, sir. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa amin, no? Sa aming programa. Nakakataba po ng puso na maging panauhin namin ang isa sa mga key officer, ang ako pa po, ng tinaguriang Best Police Station ng Oo nga buong pala. NCRPO, partner. Yun nga pala, congratulations, Colonel Mallorca. Congratulations, sir, ha? Maraming Oo, salamat best. po. Maraming Medyo Best mainit-init pa rin yun hanggang ngayon, sir. Kaya Oo. talaga namang hanga kami sa inyo dyan sa Mandaluyong. Oo, partner. Let me congratulate them also. I would like to extend my congratulations sa Mandaluyong City Police Station for being the best police station sa buong NCRPO, partner, no? Kaya dahil dyan, partner, iyan ang unang-una nating itatanong kay sir. Ano Sir, sikreto? ano po ba ang naging susi ng Mandaluyong City Police Station kung bakit kayo tinanghal na best police station ng buong NCRPO, sir? Sige, sir, ikwento nyo sa amin, sir. Unang sa lahat, madalas nga ikwento ni Sir, challenge daw kasi yung pag-upo niya dito sa Mandaluyong City Police Station. Considering na ang Mandaluyong ay parang second to the smallest dito sa city, dito sa NCRPO. But yun nga yung pinagmamayabang o pinagmamalaki natin dito sa Eastern Police District na kahit na napakaliit ng Mandaluyong at napakalaki ng ibang syudad, tinanghal tayong bilang isang best police station. Ito ay yung naging challenge dito sa amin sa Mandaluyong. Nung pag-upo, syempre, ang unang inano, ano ba ang mga programa nung time na yon, considering na it is pandemic. So, syempre, with the help din ng LGU, sinuportahan yung kapulisahan natin para maitaguyod natin kung ano yung mga programa ng kapulisan. Syempre, ngayon, yun yung nakapagpa-high moral dito sa mga kapulis natin. Alam naman natin yun Kung walang support kasi ng LGU, talagang yung pulis natin, kulang tayo sa mobility, di ba? Sa transportation, kung ano yung logistical support na kailangan natin. Doon tayo kulang Sa tao, meron tayo at magagaling ang mga tao natin. Ang kulang lang natin yung logistics na tinatawag. So, nang matanggap natin yung suporta ng Mandaluyong City, yun ang ginamit namin na para maitaguyod natin yung programa natin namin in spite na pandemic kahit papaano. Yun nga yung mga programa natin, yung let's say yung barangayanihan natin. Isa na yun yung sa mga program natin. Na alam naman natin kung ano yung barangayanihan, no, di ba? Parang dito masusubok mo yung yung kapatiran ng bawat ng bawat tao. Kumbaga, yung gustong tumulong kahit na hindi niya na ipina-flag down kung ano pa yung pangalan niya. Hindi niya na ibinabandera, pero magugulat na lang tayo, may natatanggap tayong suporta coming from LGU and other NGO na ipinabibigay din naman namin sa mga tao kasi yun ang gusto nila. Tama, sir. Napakaganda. Ang tagumpay talaga ng police station talagang nakasalalay din sa magandang relasyon natin at suporta ng LGU natin, sir. Pagka napanalunan na natin yung puso ng mga mamamayan, talagang ando doon yung parang yun yung pinakatagumpay natin 'Di ba? Secondary na yung award, yung appreciation. Saka minsan, sir, yung challenges pag ina-accept natin, talagang nagre-resulta yan ng magandang accomplishment Opo. Sir, kamustahin naman po natin, sir, yung Mandaluyong City pagdating po sa peace and order at saka yung sa crime situation po natin pagdating po sa 8 focus crime natin dyan sa Mandaluyong, sir. Okay. Pagdating naman doon sa peace and order natin dito sa Mandaluyong City Police Station, manageable pa naman yung peace and order natin at favorable pa rin kahit paano. Yun nga lang, talagang tayo sa kapulisan, mararamdaman natin before na mag-alert level 2, talagang pinaghandaan na namin. Ang sabi namin, kung mag-alert level 2 na, yung deployment natin, magbabago na naman. It is different doon sa deployment natin during the time of pandemic. Iba yun kasi yung flux ng tao, dadami na uli sa mga mall. At inaasahan na rin natin yung pagdami ng krimen. Di ba? Katulad yan, medyo na-experience na rin namin na medyo tumataas yung theft namin. Although sa mga malls yun, tumataas yung theft namin sa malls, may konting robbery or konting physical injuries na nangyayari.
Kasi nga yung mga tao dumadami na. Pero ganun pa man, ang liderato ng Mandaluyong Police Station sa pamumuno ni Colonel Unos, talagang focus kami sa when it comes dun sa deployment natin. Kailangan yung proper deployment, yung tama, yung strategic na deployment natin, dapat ilabas natin. At inalayin nga natin yung unang programa ng ating district director, yung omnipresence, Yun. na sinasabi ni Sir. Oo. Kaya nung sabi ng ating district director, ni Police Brigadier General Liebra, na regarding doon, agad yung ibinalik natin yung dating ginagawa namin nung patrolman pa kami o nung PO1 pa kami. Yung mga At mas nagdagan natin, sir. saan yung places of convergence, doon dapat nagdidepar yung mga pulis natin during the di ba, na time nung pagpasok nila, nakikita nila na may mga pulis na nasa kalye. Yan ang ginawa namin dito. Talagang yung maximum police presence, sir, ngayon talaga Yes, yung opo. ina-adapt natin yan. Dahil napakalaking bagay, lalo na nga at ganun nakadami talaga yung mga tao sa labas ngayon, sir, talagang no? Opo. Kaya kailangan yung ating mga kapulisan. Sir, eto gusto ko pong marinig to sa inyo, sir, dahil bilang best police station, syempre, gustong marinig din to ng ibang mga police station. Kung ano po ba, sir, yung best practices ng Mandaluyong City na maaari ma-adapt ng ibang mga police station para makatulong din sa pagpapanatili ng peace and order sa kanilang mga nasasakupan, sir, na police station. Okay, sir. Actually, sir, yung sikreto, halos lahat alam na natin yun eh. Yung concept lang ng barangayanihan, doon talaga kami more on nakafocus. Kasi sa pag nakafocus ka sa barangayanihan, doon mapapababa mo yung kriminalidad eh. 'Di ba? Yung the more na palagi yung ugnayan nyo ng barangay o ng komunidad at ng kapulisan, yung ugnayan nyo, pagka maganda talaga, naagapan natin or napiprevent natin yung mga krimen na pwedeng mangyari. Which is isa yon sa mga basihan natin, di ba? When it comes dun sa rating, isa yon. And then at the same time, yung programa naman natin when it comes dun sa pamimigay, nandoon din yung tulong nila. Yung tulong nila, kahit na outsource tayo, kahit na konti lang yung resources natin, dahil nandoon yung suporta nila, na ipamimigay natin. Kaya nararamdaman, yung kumbaga, hindi lang nila nakikita yung presensya ng kapulisan natin, kundi nararamdaman din nila. Yun yung mga sikreto. And then at the same time, ano pa yung best practice namin, yung bisita iskinita. Although wala namang ipinag-iba sa beat patrol lang bisita iskinita dahil trabaho natin eh. 'Di ba? Pero yung more on kasi ang beat patrol natin nakafocus sa mga daan. Di po ba? Pero etong bisita iskinita na inano ni Sir, na inalay niya rin doon sa atin sa sinasabi natin na omnipresence ng kapulisan, yung bisita iskinita na to, ito yung mga pulis sa barangay natin na pag nandoon sila sa barangay na kung saan sila may jurisdiction, niyayaya nila yung mga barangay tanod o yung mga force multiplier natin. Niyayaya nila na maglakad-lakad sa mga iski-iskinita. Yun yung yun yung malaking factor malaking factor. Sir. Kumbaga, sir, para mga yung Oplan, Galugad, Bulabog natin kung saan pinapasok natin yung mga kasulok-sulukan ng ating mga barangay. Para hindi lang tayo nakikita sa mga kalye, sa labas, sa mga highway, kundi pati mga kaloob-looban na ipaparamdam natin sa kanila na yung presensya ng pulis. Pero ang pinakaano kasi ng bisita iskinita, hindi yung nandito ang pulis kasi manghuhuli, di ba? Katulad ng Bulabog o Galugad, nandito yung pulis hindi manghuhuli, nandito yung pulis para for their welfare. For their welfare. Para nandito yung pulis para wala nang ganong nagiinuman sa kalye. Yung mga ganong bagay. Yung pagkakaroon, sir, ng konting dialogo sa mga natin. Yes. Tama po yun. Napakaganda po nun, sir. Yun po yung concept. Ayan. Pagdating na... Okay, yes, partner. Station ID. Tayo magtutuloy-tuloy. Huwag pong magbababa yung ating guest. Pagkaraan po ng ating station ID. Ang WBL, tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan.
kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Okay. We have 31 minutes after 12 o'clock. Ang tumpak na oras na yan ay handog sa inyo ng Angel's Burger mula po kay Sir Joseph Mojica. So muli partner, no, binabati natin ang bago natin ibalik si Sir, yung ating mga viewers, no? Gayun din kay Police Senior Master Sergeant Roberto D.P. Marcelo. So, ang programang ito ay handog sa inyo ng Angel's Burger. Pabati daw ng SWAT team, Police Chief Master Sergeant Obet Marcelo, Police Staff Sergeant, tama ba? Jude Valdeviso, at Police Senior Staff Sergeant, tama ba? Jansen Zape. Nakikinig daw silang lahat doon sa office ng Angel's Burger. So balikan na natin yung ating panauhin, partner. Yes. Ang Balikan ating natin. panauhin. Si Acopa, Colonel. si Police Lieutenant Mallorca. Once again, kasama natin muli si Colonel Mallorca, ang Okay, magandang Assistant hapon po ulit. Operations ng Mandaluyong City Police Station. Go ahead, sir. Go ahead. Go Yes, ahead, sir. Colonel. Ano po, sir? Yes, sir? Yes. Yes, sir. Kumustahin naman po natin, sir, yung ating mga personnel dyan sa Mandaluyong City. Meron po ba tayong mga nakagayak na mga training, capacitation program para sa mga personnel natin para lalong mapahusay yung pagbibigay nila ng serbisyo sa ating mga kababayan dyan sa Mandaluyong, sir? Opo. Actually, katatapos lang ng leadership training ng mga substation commander natin at yung mga chief clerk natin. Katatapos lang nung nakaraang linggo. Siyempre, yun pinan natin para kahit paano yung pagdating sa decision making, yung tama yung decision nila. Alam naman kasi natin na minsan may mga kasamahan tayo sa kapulisan na medyo naliligaw ng landas o nagkakamali ng desisyon. So kaya muli parang lang yan parang yung sa swim natin, squad meeting natin. Parang ni-refresh lang sila when it comes sa leadership. And then, syempre, ang pangpahay moral doon na every time naman na may nagiging accomplishment yung mga kapulisan natin, binabigyan natin ng karampatang award. And doon naman sa mga kapulisahan natin na medyo nangangailangan ng tulong, let's say yung mga nagkasakit, biglaan, doon naman pumapasok yung Mandaluyong kapatiran natin. Yun din yung programa natin ng Eastern Police District na Alagang EPD. Na kahit paano, kung ano yung kailangan niyang tulong, kung kailangan niya ba ng parang advice, let's say pagdating sa trabaho, yung lawyer, pinoprovide din natin. And then kung may sakit naman, nagpo-provide tayo ng kahit paano ng financial na tulong sa kanila. Sir, ano pa pong meron pa po ba kayo mga nakagayak na mga programa ng ating kapulisan para sa ating mga kababayan sa Mandaluyong? At saka ano pa po yung pwedeng asahan ng ating mga kababayan dyan sa Mandaluyong? Sa ating mga magigiting na pulis sa Mandaluyong, sir. Okay. Brother Julius, ang Mandaluyong City Police Station kasi, naka-focus kami itong darating na Yuletide season. Lalo na itong, yung pagdating sa public safety. Sa public safety. Kaya kahapon lang, nagkaroon kami ng conference pagdating dito sa kung paano namin i-deploy yung mga tao namin. Kasi nandiyan na naman yung sinasabi nating simbang gabi. 'Di ba? Na hindi talaga natin mapipigilan na yung mga kababayan natin ipupunta sa church para magsimba. So, paano na naman yung magiging approach ng mga pulis natin, yung deployment. Kaya yun ang mga pinag-aaralan namin na parang hitting two birds tayo. Na prevent na natin uli yung
paglaganap ng pandemic natin na to na COVID, and then yung public safety pa ng mga komunidad natin o ng mga tao dito sa Mandaluyong. Yun ang hinihit namin na dalawa kagad. Pag nag-deploy ka, dalawa kagad ang approach mo, hitting two birds. O social distancing or wearing of face mask, ganon. O mag-ingat po kayo sa mga mapagsamantala, yung mga mandarukot, o umiwas man sa anumang kaguluhan. Yun ang pinagpaplanuhan namin. And then, pinagplanuhan na rin namin yung itong darating na local election. Although medyo matagal-tagal pa. Pero hindi matagal yan eh. Parang ngayon pa lang, umpisahan na nga eh, di ba? Mabilis. Oo, kaya pinagpaplanuhan na rin namin yung kung ano yung magiging deployment o kung ano yung magiging contingency namin pagdating ng time na yon. Doon muna kami nakapokus aside doon sa mga programa ng barangayanihan natin maliban doon. Ilang muna. Ayun. Partner, baka may iba ka pang katanungan kay sir. Oo, partner, para bago natin ibigay yung aking katanungan kay Colonel, pinapaabot ng Chief of Police ng Marikina City Police Station ang congratulations sa Mandaluyong City Police Station. Happy viewing kay Ma'am Kathleen Capili, wife po ni COP. Kaya din kay Mr. Aga Capili from Binyan Comelec. Greetings from COP, Marikina City Police Station. So yung aking katanungan, once and for all, again and again, sabi nga ni Lieutenant Colonel Mallorca, iisa lang talaga, no? Yung partnership with the LGUs, pag nakabuo ka ng magandang relasyon sa dito sa mismong area of responsibilities ninyo, both ends, di ba, Colonel, nagkakaroon ng Yes, malasakit isa't isa. Yes, 'Di ba, ma'am. Colonel? So parang hindi rin nagiging problema ng ating mga kapulisan ang peace and order pagdating doon sa punto na nagpapakita, no, ng malasakit ang ating mga otoridad at pagmamahal sa bawat tao sa kanilang kinasasakupan. So with the successful relationship between barangayanihan na nga ngayon, Colonel, ito Yes, po ba ma'am. yung ito po ba yung dating ugnayan ng mamamayan, ugnayan ng barangay at ng mamamayan? Is it the same as with the barangayanihan? Yes, ma'am. Almost the same. Pero ang barangayanihan kasi natin, mas pinalawak pa po siya. Dati kasi yung barangay ugnayan, parang ang pagkakalam ko lang, nung time namin, pupunta ka lang sa barangay and then tatanungin mo kung ano yung problema nila. So parang Yes. So parang Colonel, parang ito yung yung ugnayan ng mamamayan, parang this is a direct the interactive dialogue with those people residing in your area, parang ganon. Yes, ma'am. Yun ma'am ang dati ng barangay ugnayan. So But magkaiba ang contents. Go ahead. Ma'am, mas pinalawak yung barangay ugnayan, mas pinalawak ng barangayanihan natin. Ayun. Mas pinalawak po siya. Yes, ma'am. So Ang barangayanihan natin, partner, nagpapaabot na tayo sa ating mga kababayan ng kanilang mga pangangailangan, pagdating sa pagkain, at ibang mga kagamitan at hanap buhay, partner. Kaya Dati kasi ma'am, yung barangay ugnayan, parang lang yan eh. At tinatanong lang natin, ano ang problema nyo when it comes sa peace and order. Oo, dialogue. Parang doon lang tayo nakapokus, yung sa trabaho lang ng pulis. But sa barangayanihan, almost lahat parang whole of the nation approach. May problema ka sa trabaho, o andito, hanapan kita, i-confer kita dito kay Dole para baka may trabaho siya. Gusto mo ng training, i-refer kita kay TESDA. Parang yan po ang concept ng barangayanihan. Okay, yan yung pinagmamalaki natin ngayon. Na sabi ko nga nung unang panahon ko ba, na ang concern Hindi namin lang. matandaan yan, partner eh. Hindi mo nagkamaingay kasi ang concern talaga noon, I grew up in a military family and all of the families ay ganoon. Parang ang concern ng ating mga otoridad way back is yung peace and order and security lang natin. Compared to this time na, yun nga, involved na ang ating mga kapulisan sa moral values, sa livelihood, security, so on and so forth. So with that, congratulations and thank you for being responsible to each and every Filipino citizen ng Pilipinas, di ba? Yan ay dedicated sa ating mga otoridad. So with that, Colonel, this time, partner, I will be asking naman
ng parting words, no? And Opo. messages coming from the ACOPA of San Juan Police City, San Juan Police Station. Mandaluyong. Ay, sorry, ano ba? Naalala ko si Agpali. Ang ACOPA po ng Mandaluyong Police Mandaluyong Station. City Police Station Huwag under mong the kakalimutan, office. partner. Mm. Yes, ma'am. Best police And- station yan, makakalimutan mo yung pangalan. Oo nga. Sorry po. Under the Yes, office ma'am. of Police Colonel Govin Meli Yamashita Unos, kasama po natin at pagbibigay ng kanyang huling mensahe ang ACOPA, si Police Lieutenant Colonel Mallorca. Go ahead, sir. Yes, ma'am. Ang Mandaluyong City Police Station sa pamumuno ng aming Chief of Police na si Police Colonel Goben Mel Yamashita Unos, pinararating namin sa buong mamamayan ng NCRPO, buong Pilipinas na, kung sakasakali, no? Sa buong Pilipinas, lalong-lalo na dito sa Mandaluyong City Police Station, na ang kapulisan ng Mandaluyong City Police Station ay handang tumulong at magbigay ng serbisyo o mag-alay ng kanilang buhay para sa serbisyo publiko. Ipabot ang tulong mula sa syudad, papuntang distrito, hanggang barangay, hanggang sa kasuluk-sulukan at iskinita ng Mandaluyong City Police Station. Naririto lang po ang kapulisan ng Mandaluyong City Police Station at handang maglingkod sa inyo. Yun. With that, Maraming salamat po, sir. Yes, Sir, regards po kay Colonel Unos, sir. At congratulations din po kay Sir Unos. Okay, sige po. Magandang hapon po. Maraming Mabuhay po salamat. kayo. Yes, sir. Maraming salamat din po sa inyo. Okay, inyo pong narinig ang tinig ng ACOPA ng Mandaluyong City Police Station, best police station sa buong NCRPO, sa katauhan po ni Police Lieutenant Colonel Mallorca. So, we have 46 minutes after 12 o'clock. Partner, pasok na natin. Bago natin ipasok si Sespo, nais muna nating batiin, no? Padala ng ating butihing ACOPA, Colonel Gantang, hi, kay Jun Mendoza, kay JL, sa pilot ni COP Corporal Joseph Ambrosio, sa aking pilot, Corporal Clado, kay Imelda sa Clamitao, Office ni Sespo, Vicky Caramto, Glide Saracia, Trev Andrew, Edigo, Pistolera ng Marikina, Police Lieutenant Tess Guerrero, Mike Wansik. Once again, greetings kay Ma'am Kat Kapili. Happy viewing po. Gayon din kay Mr. Aga Kapili from Binyan Comelec. Greetings coming from COP. So, ang ating pong pinagpipitagan, syempre partner, no? Kala ko nga nakita ko Ipasok na natin yan, partner. Batang-bata pa siya. Siya po Ipasok ang, na natin yan, partner. siya po ang station executive senior police officer ng Marikina City Police Station. No introduction at all dahil nakita Wala ko na na. siya kanina. Si Police Executive Master Sergeant Fidel Draculan Jr. Magandang tanghali sa iyo, sir. Magandang tanghali din po, Ma'am Flory and Sir Julius. Yun. Oh, go ahead, Ang partner. gwapo pala ni Sespo sa screen, no? Sespo, Mana partner, ako sa'yo, alam mo sir. ba, partner, yan ang aming pinagmamalaki dito sa Marikina City Police Station. Ang aming napakasipag at napakatikas na Sespo. Kahit kanina mo ipagtanong sa mga pulis natin dito yan, partner, sa Marikina City Police. Kilalang kilala yan si Sespo natin bilang masipag at matulungin sa ating mga kapulisan dito. Sespo, question na tayo, Sespo. Sir, pwede bang bumati muna, sir? Yun, Go sige, ahead, go bati mo ahead. na, Sespo. Unang-una, sir and ma'am, papasalamat ako sa buong may kapal dahil sa napakagandang araw na ito. Salamat din po sa Lingkod ng Bayan sa programa ni Sir Julius and Ma'am Flory sa pag-aimbita sa iyong lingkod. Binabati po ang ating pambansang pulisya ng Pilipinas, Police General Jonado Carlos, ang ating chief ng NCRPO, Police Major General Vicente Danao, at ating pinakamamahal na District Director, Police Brigadier General Orlando Yebra, at ang ating napakasipag na
Chief of Police, si Sir Police Colonel Binlar na Kapili at ang ating napaka-supportive na Mayor ng Marikina City, Mayor Marcelino Reyes Eudoro. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw, Sespo. Kompletong-kompleto ang bati ni Sespo. Wala siyang nakalimutan, partner. Go ahead, go ahead. Sespo, ikwento mo na sa amin kung ano ba yung pangunahing trabaho at responsibilidad ng isang Sespo. Sige, Sespo, ibalita mo na sa ating mga tagapakinig. Sir, yun nga po. So bilang Sespo ng Marikina City Police Station, tinitingnan ko yung moral and welfare ng ating mga personnel. Tingnan natin yung may tutulong natin sa mga nangangailangan ng tulong. Sa makatuwid, sir, bilang pag-upo ko na Sespo, simula ako noong February 22, may mga natulungan na tayong mga personnel. So siguro may mahigit 100,000 na tayong naibigay na financial assistance sa mga nangailangan ng tulong. Sa mga personnel natin at sa kanilang mga dependents. Doon sa mga personnel natin, sir, na ma'am na nangailangan ng financial assistance ay nailapit natin sa ating LGU, sa ating butihing mayor, yung mga pangalanan ko na po, itong mga nabigyan natin ng tulong through LGU natin, sila Corporal Reopta, Corporal Calixterio, Corporal Marcos, si Police Senior Master Sergeant Valentin, Corporal Oliver, Senior Master Sergeant Mislang, Patrolman Tumaag, Corporal Javier, at saka itong mga nabigyan namin na hindi ko na maaalala pa. Marami na sila, ma'am and sir. So tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng tulong sa kanila. Sespo, ano yung mga yung kalimitang mga nagiging problema ng mga personnel natin dito sa Marikina na nakakarating at ina-actionan dyan sa office niyo? So ayun, sir, may mga minsan konting problema sila sa pamilya, so binibigyan natin ng advice sa trabaho nila na lagi kong pinaalalahanan sila na ituloy-tuloy natin ang ating sinumpaang tungkulin dahil tayo ay public servant, so ibigay natin yung serbisyong nararapat na ibigay sa publiko dahil naniniwala tayo na kaya lumalapit ang publiko sa atin, naniniwala sila sa ating mga kakayahan at naniniwala sila na tayo ang makakatulong sa kanila. Ayun. Nakita natin, partner, no, kung gaano kalaki at kabigat yung responsibilidad ni Sespo na ginagampanan sa Marikina City Police Station sa pangangalaga ng moral at welfare ng ating mga kapulisan. Sespo, ano pa ba yung... Para siyang ama ng tahanan. Tama ka dyan, partner. Kaya nga tinatanong natin kay Sespo kung ano-ano pa ba yung mga programa na nakalatag dyan sa inyong opisina na may kinalaman pa sa moral and welfare ng ating mga kapulisan. Meron pa ba tayong mga nakagayak dyan na programa, Sespo? Bago yan, partner. So yun, sir. Bago yan, partner, ang programang ito handog sa atin ng Angel's Burger. Yun. Mula kay Mr. Joseph Mojica. Go ahead, sir. Go ahead. Sige, Sespo. So yun nga, sir. Sa mga nagdaang panahon, sir, nakapag-ano na tayo ng sa pagtulong-tulong ng Marikina City Police Station sa yung lingkod doon sa naunang mga schooling ng CIC at saka yung OCC na ang yung lingkod ay kasama rin sa mandatory schooling na yon at ito ay provide po lahat ng ating LGU yung budget na binigay ng LGU doon sa mandatory course namin at nitong susunod na mga araw ay at kanina lang kinausap namin itong mga mag-i-schooling na rin na GLC and SLC sa ating mga personnel dito sa Marikina City Police Station. At isa pa yung inaano natin na resolution with regards dun sa moral and welfare, dun sa financial assistance na maibibigay nating tulong sa ating mga personnel. Kailangan so natin. isinusulong sa pangunguna nating ating Chief of Police, sinusulong natin itong programa na ito para on time maibigay natin yung tulong financial doon sa ating mga personnel na nangangailangan ng tulong. Ayan. So yun, Sespo, sir, at medyo... nitong sir, may susunod pa, sir, na itong December siguro, sir, sa ano naman sa ano ng health pangmalakasan ng mga kapulisan, magkakaroon tayo ng basketball league tournament para sa mga PNP.
para magkaroon ng pagtitipon-tipon at pagkakakilala rin ng mga pulis dito sa Marikina. Ayun. Yun, sir. Sespo, medyo Yes, sir. kalaban natin yung oras ha. Medyo Yes, sir. medyo malapit na tayo matapos Kaya hihingan kita ng mga ilang pananalita ng mga gusto mong sabihin pa sa ating mga kapulisan. Go ahead, Sespo. Sabihin mo na sa ating mga kapulisan yung mga Thank you, sir. advice at iba pa na gusto mong iparating sa kanila. And at the So, same time, Sespo, no, nais din natin na magmula sa iyo na ika nga ay bigyan nyo ng magandang mensahe yung ating mga PNCO na lalo pang ma-inspire, no? Dahil nandyan nga kayo from the strong leadership of the Chief of Police of Marikina, Police Colonel Benliner Capili, so with the strongest handling of Sespo also, yung ating mga PNCO. Go ahead, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Sa ngayon, uma-attend ako ng daily yung dipar natin sa mga substation. Then lagi kong nire-remind at pinapaalalahanan ng ating mga kapulisan na ang public servant ay kailangan ibigay natin ang best natin, lalong-lalo na doon sa pagbibigay ng assistance doon sa mga nangangailangan ng tulong. So, huwag tayong magsawang magbigay ng serbisyo dahil ito yung sinumpan nating tungkulin. At lagi kong sinasabi sa kanila na bigyan natin ng sapat na oras ang pag-duty natin dahil napakaswerte tayo dahil despite itong pandemic na to, yung mga benefits na naibibigay sa atin ay continuous at hindi nababawasan. So, ibalik natin yung binibigay na mga benefits ng government sa atin. Ibigay natin, suportahan natin ang organization natin, tayo magsawang mag-serbisyo sa bayan. So, yun lagi ang sinasabi ko sa kanila na magtulong-tulong tayo dahil isang pamilya tayo. So, kung ano yung may mga problemang maliliit na kailangan ay na dapat masolusyonan natin sa level natin is ibigyan natin ng na i-address natin para hindi na lumaki at mabigyan ng solusyon. So yun ang lagi kong sinasabi sa kanila na kapag ganoon na may problema sa kasama sa pamilya, sa duty ko at kung anong may mga personal na problema sila, so dapat sabihin nila sa atin para ma-address natin at mabigyan natin ng solusyon at para hindi na lumala. So kung ganun pa man, na naman natin dito sa Marikina dahil nakikinig naman ang mga PNCO sa atin, nakikilala naman natin at may pagpalaki ko na ang mga pulis dito sa Marikina ay 100% matitino. Yun naman sir ang natin dito sa Marikina dahil matagal na rin ako dito sa Marikina. So halos lahat ng personnel dito sa Marikina ay kakilala ko na. Yeah. Okay. Yes sir. Sir, yun ang may pagmamalaki ko naman sa atin sir. Walang dito sa Marikina. At walang involved sa kaso at kung ano pa man, sir. Very well said, Sespo. So, yun, sir. Lagi kong nakita mo sa naman, kanila, partner, hindi ako nagkamalis ng pagpapakilala kay Sespo sa'yo. Napaka-snappy at saka napakagaling at napakasipag. Oh, yes, partner. Baka may gusto ka pang sabihin kay Sespo. Okay, maraming salamat, Sespo. Thank you, Sespo. Thank you, sir. God bless po. Tulad po ng paulit-ulit na sinasabi natin, partner, no? Sabi nga, a good leader is as well as a good follower. Siyempre, dahil isang inspirasyon niya, yung nakikita nating leadership ng pinakanamumuno sa inyong lahat, kung hindi ang ating COP, siyempre, each and every one of you will be inspired also to do the same thing with the COP or with the head of the family. Each and every one of you are head of the families. Hindi ba, partner? Kasi substation commander ka. Nais nating congratulate muli. Oo, ang best substation for November month, si Police Lieutenant Darwin Boyser. Congratulations, Lieutenant Boyser. Yes. Sooner, si Lieutenant Criste. Siyempre, again, partner, we have sa ilang minuto Ilang minutes, na lang. partner, ilang minutes. Para maihabol ko yung bati ko na to, partner.
Ilang minutes nandun sa aking technical side kay Arnold. We have 5 4 minutes, minutes 4 more to minutes. go. Pero bago Partner, yan, babati ako, pwede? At wait a minute, ang programang ito Okay. handog sa atin ng Angel's Burger. Go ahead. Okay, partner. Gusto ko lang batiin ng happy birthday ang aming classmate, ang aking Chief OIC Patrol, si Police Lieutenant Aimee Belarmino. Birthday niya bukas. Happy birthday, mate. Salamat sa tulong mo sa ating police substation. At syempre, partner, gusto ko lang batiin. Magagalit sa akin itong mga to kasi kasama ko lang to kagabi eh. Binabati ko lang yung mga housemate ko sa apartment. Ha? Si Police Lieutenant Jeric De Los Santos ng SWAT, Police Lieutenant Roger Aquilesca ng SIDMS, Police Lieutenant Erickson Balte ng Substation 2, at si Police Lieutenant Michael Mase. At baka makalimutan ko, partner, si Tango Mike Charlie ng TFR, Police Lieutenant Belmor de Atras. Go ahead. Ikaw naman, partner. Naubusan ka? Siyempre, muli, no? Binabati natin ang Team Kaagapay, headed by the COP of Marikina City Police Yes, Station. Lingkod ng Bayan Kaagapay ng Mamamayan in partnership with Marikina City Police Station. Siyempre, ang Team Kaagapay, Police Colonel Benliner Capili, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Police Lieutenant Colonel Victoriano De Castro, CS Casa, si Lieutenant Greco, siyempre ang ating reporter, Police Corporal Robin Barameda, Police Corporal Chris Pati, aking co-anchor, si Police Lieutenant Julius Criste. So, nakikipaghabulan na naman tayo sa oras. Kulang na talaga ang oras natin, partner. So, Batiin lang again, din natin ang go ahead. batiin lang natin, partner, ang Team S1 headed by Police Major Torres, Team S3 Police Major Cambry, S5 Captain Greco Gonzalez, S2 Captain Rabel Soriano. May nakalimutan ako, baka may magtampo. Ako, binabati ko ang substation At ang 1, ano? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Team S4. Team S4, Police Major Mendoza at kay Ma'am Rona Malaki. Siyempre, Pati, yari ka. Hindi mo binatis naman. Okay, si Ryan, si Rain. Si Rain pala, ang secretary ng COP. Gayon din kay, Corporal, ano ba yun? Yung isa pang secretary na pregnant ngayon. So once again, ang Team programa Warrant, nito, Team SDU. ang programang ito ay muli, thank you very much kay Staff Master Sergeant Marcelo. Ang programa ito ay handog sa inyo ng Angel's Burger. So once again, umabot na naman po tayo sa oras ng ating pagpapaalam. Thank you, partner. Thank you po kay Colonel Mallorca. Thank you kay Cespo. Muli, ito po ang Yabang Lingkod, Flory Gabitan. Muli po tayo magkarinigan sa darating pong Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Abangan tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, ang programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ni Flory Gabitan, maglilingkod sa sambayanan katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong kalapitan. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service